Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lucy's POV. Pagkatapos ko kumain ng agahan, lumabas ako ng garden, bitbit ang aking mamahaling cellphone na bigay din ni Corton sa akin. Puro YouTube at panonood lang ng movies ang ginagawa ko ngayon at parang gusto kong tawagan si Sarah. Never pa kasi kami nag-usap mula nang dumating ako dito sa Manila. Hindi kasi siya nag-online. Naupo ako sa isang upuan malapit sa pool bago ko nag-scroll sa messenger account ko. Tinanap ko ang pangalan ni Sarah at kagad ako napangiti na mapansin kong online siya. Kagad kong pinindot ang call button at nakakailang ring pa lamang, kagad na siyang sumagot. Lucy, ikaw ba yan? Kamusta ka na? Bago pa ako nakapagsalita, siya na ang una nang kamusta sa akin. Naka-video call kami kaya't kita na namin ang isa't isa. Ayos lang ako, ikaw, kamusta ka na? Ba't parang tagal mo yatang di nag-online? Kagad kong sagot sa kanya na may halong pagtatampo sa boses. Halos sabay kami ni Sarang magdalaga kaya naman close talaga kami sa isa't isa. Parang kapatid na ang turingan namin dalawa. Pasensya ka na, Lucy, ha? Nawala kasing luma kong cellphone medyo natagalan ulit ako makabili. Kahit second hand man lang na cellphone. Alam mo na, medyo mahirap ang buhay. Kagad niya namang sagot. Kaya pala hindi ko siya makontak dahil nawala niyang cellphone niya. Kawawa naman pala siya. Teka lang, nasan ka na nga pala ngayon? Nasa Manila ka na ba? Maganda ba dyan? Nagwo-work ka ba dyan? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Di ko tuloy mapigilan ng muling mapangiti. Ang dami niyang tanong at mukhang mahaba-habang kwentuhan na magaganap sa aming dalawa ng best friend ko. Teka lang, isa-isa lang. Relax, oo, nandito na ako sa Manila at ayos lang ako. Komportable ako at maganda nga dito, Sarah. Nakangiti kong sagot. Kagad naman gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya dahil sa sinabi ko. Mabuti naman kung ganon, Lucy. Basta't magtago ka dyan, ha? Huwag na huwag kang magpapahuli sa demonyong si Corton. Feeling ko talaga pinapahanap ka niya Dahil nakarang araw may ilang kalalaki ang aali-aligid sa bahay ninyo. Baka mga aliporis ni Corton yun. Sagot naman ni Sarah na labis kong kinagulat. Ha? May naghahanap sa akin? Sino daw? Imposible naman yata yung sinasabi mo, Sarah. Hindi na ako hahanapin ni Corton? Nagtataka kong sagot. Saglit naman at sigilan si Sarah sabay iling. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Imposibleng hindi mga tauhan ni Mr. Corton Montalibano ang aali-aligid sa bahay ninyo. Wala namang ibang hahabol-habol sa'yo kundi siya lang naman, di ba? Nagtatakang sagot naman ni Sarah. Kaya nga pati ako nagtataka rin. Sino sila? Imposibleng mga tauhan ni Corton na mga yon dahil nasa poder niya ako. Siya ang kasama ko dito sa Maynila at andito ako sa bahay niya. Nagtataka kong sagot. Napansin kong kaagad na nanlaki ang mga mata ni Sarah sa gulat. Ha? Na kay Corton ka? Paano nangyari yun? Nagtataka niyang tanong. Feeling ko nga halos sumigaw na siya Nahuli niya pa rin ako ng gabing inihatid mo ako sa bus terminal. Hindi pa nakakalayo ang bus na sinasakyan ko ng gabing yon. Naharang na nila Corton at sapilitan akong ibinaba. Pahapyaw kong pagkukwento sa kanya. Napansin ko pa na bahagyang napangwi si Sarah pero baka sa mukha niyang pag-aalala. Ha? Ganun ba? Ibig sabihin hindi ka rin nakaligtas pero teka, kamusta ka ngayon? Anong ginagawa niya sa'yo? Inalipin ka ba niyan dyan sa bahay na yan? Dalagtak ka kang tumakas sa kanya noon? Lucy, sabihin mo sa akin, paano kita matutulungan? Nag-aaral lang tanong ni Sarah. Kagad akong nakaramdam ng tuwa. Napaka-sweet talaga ni Sarah sa akin. Di na talaga iba ang turing niya sa akin at halos tinuring niya na rin akong kalugo. Ayos lang naman ako, Sarah. Maayos naman ang pakikitungo niya sa akin, katunayan nga. Sa kanya galing tong cellphone na gamit ko. Di niya naman ako inaalila dahil marami naman siyang mga kasambahay dito sa pamamahay niya. Nakangiti kong sagot. Talaga? Ibig mo bang sabihin hindi naman pala halimaw ang Corton na yon? Kaagad niya namang tanong sa akin. Tumango naman ako. Minsan lang siya naghahalimaw pero di niya naman ako sinasaktan. Nakangiti kong sagot habang ini-imagine kung paano nga ba umaastang parang halimaw si Corton pagdating sa kama. Yes, hindi niya ako sinasaktan at never niya rin ako napagbuhatan ng kamay kahit napabalagbag akong sumagot sa kanya minsan. Hindi demonyo si Corton. Loverboy siya kaya nga nahulog na ang loob ko sa kanya nang tuluyan Pero syempre ayoko muna ikwento kay Sarah tungkol dito. Marami pa namang araw na magkwentuhan na isa pa nahihiya ako. Mabuti naman kung ganoon, Lucy. Pero alam mo,
Nagtataka talaga ako. Sino kaya yung mga kalalakihan na ilang araw naming napapansin na aali-aligid sa bahay ninyo? May iba ka pa bang pinagkakautangan na hindi mo pa nababayaran, Lucy? Nagtatakang tanong ni Sarah. Kagad naman akong umiling. Kay Corton lamang ako umutang at wala nang iba pa. Baka naman hindi akong hinahanap ni na Sarah. Nagtataka kong sagot. Saglit naman nag-isip si Sarah sabay tango. Baka nga. Heist. Masaya ako dahil sa maayos kang kalagayan, Lucy. Ngayong nasa Maynila ka na, huwag mong kakalimutan tong lugar natin, ha? Bumisita ka rin minsan dito kapag may time ka. Nakangiting sagot ni Sarah, kaya kagad din akong tumango. Sasagot pa sana ako nang maramdaman ko na mula sa likuran ko, may umapos sa akin kasabay ng paghalik sa pisngi ko. Gulat na gulat ako napalingon at kagad sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Corton. Hindi ko man lang namalayan ang pagdating niya dahil nang tumingin ako sa screen ng phone ko, napansin ko nagulat din si Sarah sa presensya ni Corton. Sige na Sarah, bye muna. Dumating na pala si Corton. Tawagan na lang kita ulit. Kagad kong bigkas at mabilis pinindot ang end button. Alam ko kitang-kita ni Sarah ang ginawa ni Corton sa akin kanina at mukhang kailangan ko na mag-ready para sa mahababang kwentuhan namin ng best friend ko. Bakit ka ba nanggugulat? Kailan ka lang dumating? Nagtataka kong tanong kay Corton. Ginawaran niya muna ako ng mabilisang halik sa labi bago niya ako sinagot. Kakarating ko lang. Mag-ready ka. Aalis tayo? Nakangiti niyang sagot sa akin. Kagad namang napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Ha? Saan naman tayo pupunta? Nagtataka kong tanong. Pinasil niya munang ilong ko at buong pagsuyo niya akong tiningnan sa mga mata. Sa school. Alam ko gusto mong ituloy ang pag-aaral mo, kaya sasamahan kitang mag-enroll. Nakangiti niyang bigkas na labis kong kinagulat. Sa totoo lang, nawala na rin kasi talaga sa isipan ko ang tungkol sa pag-aaral. Kontento na kasi talaga ako sa bahay na to kasama siya. Corton, sigurado ka na ba? Pag-aaralin mo ba talaga ako? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Wala nang bawian, ha? Di makapaniwalang muling tanong ko kay Corton. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na papaaralin niya ako. Nabanggit niya ito noon sa party at di ko naman nakalaing tototohanin niya nga pala. Sakay ng kanyang kotseng minamaneho ng kanyang driver, magkatabi kaming naupo dito sa likurang bahagi ng sasakyan. Mukhang nasa mood siya ngayon at wala yatang balak magsungit ngayong araw. Yes, bakit? Ayaw mo ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Inawakan pa niyang aking kamay at nilaro-laro ang aking mga daliri. Di pa rin ako makapaniwala sa mga pinapakita niya sa akin ngayon. Sa isang iglap biglang nagbagong pag-uugali niya at pakikitungo sa akin. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan ko sa isang kagaya niya? Sala sa lamig at init ang kanyang pag-uugali. Good mood ngayon tapos bukas bad mood? Mahirap siyang intindihin. Sponsor ba ito? Hindi utang? Libre to at di mo ko sisingilin? Nguling tanong ko. Napansin ko pa saglit na natigilan si Corton habang titig na titig sa akin. Hindi ko tuloy siya maintindihan. Wala naman sigurong mali sa tanong ko, hindi ba? Gusto niya akong pag-aralin, natural, libre yon. Wala akong babayaran. Here, dito ko ipapasok ang mga allowance mo. Wala kang babayaran, ang free lahat-lahat, kaya huwag kang mag-alala. Mag-aral kang mabuti at iwasan ng barkada. Sagot niya naman sa akin sabay dukot sa kanyang bulsa at nilabas ang isang debit card at iniabot sa akin. Kagad nanlaki ang mata ko sa pagkagulat. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakahawak ako ng naturang card at di ko alam paano gamitin yon. Tsaka seryoso ba talaga siya? Card talagang ibibigay niya sa akin? Dapat cash na lang eh. Di ako marunong gumamit ng card. Sa bagay, ganito talaga sigurong mayayaman. Hindi uso sa kanilang paggamit ng cash. May mga araw na sobrang busy ako at ayokong malagay sa alanganin ang mga allowances mo. Don't worry. May laman ng card na yan and I will make sure na hindi ka mauubusan. Bigkas niya sabay patong ng card sa kamay ko. Di naman ako makapaniwala sa narinig ko sa kanya habang titig na titig sa card na nasa kamay ko na. Sige, mapilit ka eh. Thank you pero hindi to pamimera ha. Bigay to at hindi kita pinilit. Sagot ko naman sa kanya. Sa pagkakataong to malakas na siyang natawa. Kinabig niya ako at halos pakandungin niya na ako sa kanyang mga hita. Sabay yakap na mahigpit sa akin. Yes wife, hindi to utang. Bigay ko sa iyo yan since mag-asawa tayo. Lahat ng pag-aari ko ipag-aari mo na rin. Sagot niya sa akin.
Kaagad naman nandaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Nakaupo ako sa kanyang kandungan ngayon at gusto ko sana siyang lingunin at tingnan kung seryoso ba siya sa sinasabi niya sa akin. Kaya lang, dahil naman kung gagawin ko yon. Pwera biro. Tsaka paano naman sa Jackie Lou? Sagot ko naman sa kanya. Saglit siyang natigilan kasabay ng pagpatong ng pisngi niya sa balikat ko. Lalo ring humigpit ng pagkakayakap niya sa akin kaya hindi ko mapigilang makaramdam ng pagkailang. Nandito kami sa loob ng kotse at hinaharot niya ako. Paano si Jackie Lou? Bakit na naman siya nasali sa usapan natin? Don't tell me nagsiselos ka sa kanya. Mahinang tanong niya sa akin. May halong panunodyo ang kanyang boses kaya naman di ko mapigilang mapalunok ng aking laway. Isa pa, ano ba tong nararamdaman ko sa maipitan ko? Bakit may matigas na bagay na tumutusok? Naka 3-piece suite si Corton ngayon. Dahil di naman siya nag-abala pang magpalit ng damit kanina sa bahay. Kung ano ang suot-suot niyang attire sa opisina, ganun din ang suot niya ngayon. Nagmukha siyang kagalang-galang sa kanyang attire. Kung di ko lang siguro kabisado ang ugali nitong si Corton, matatakot siguro ako na kausapin siya. Tindig pa lang halata ng may sinabi sa buhay at mukhang istrikto din. In short, mukhang mahirap siyang pakibagayan. Bakit naman ako magsiselo sa babaeng mukhang espasol? Maputi lang siya at sexy pero di siya maganda. Mas maganda pa rin ako. Nakalabi kong sagot. Muling natawa si Corton kaya naman ramdam ko ang mainit niyang hiningang tumatama sa leeg ko. Biglang bugso ang kakaibang damdamin na kaagad lumukob sa bukong pagkatao. Feeling ko biglang naging mainit ang temperatura dito sa loob ng kanyang kotse, gayong sobrang lakas naman sana ng buga na malamig na hangin mula sa aircon. Ayoko sanang pansinin ang mga pinagagawa niya, pero hindi ko talaga kayang baliwalain. Tagdagan pa ng pagkakayapos niya sa akin na para bang ayaw niya akong pakawalan. Yes, mukha siyang espasol and I don't like her. Ikaw pa rin ang gusto ko? Wala kang katulad, bigkas niya. Kagad namang nag-init ang pisngi ko dahil sa naging sagot niya. Ramdam ko rin ang kilig sa buo kong pagkatao. Walang hiya, ganito ba talaga siya ka-cheesy? Sana ganito na lang siya palagi para lalo akong ganahan sa buhay. Kung di mo siya gusto, ba't ka nagagalit sa akin kahapon? Di ko naman mapigilang sagot sa kanya. Nilakipan ko pa ang tampo ng aking boses para maramdaman niya na hindi ako nagbibiro. Na seryoso ko ngayon at ayoko nang ulitin niya, no? Kahapon? Wala lang. Trip ko lang na inisin ka. Gusto ko kasing makita kung magsiselos ka at mukhang effective naman. Nakangiti niyang sagot sa akin. Nagulat ako at mabilis umalis mula sa kandungan niya at kaagad siyang hinarap. Binibiro mo lang ako kahapon? Hindi totoong galit ka dahil hindi ko pinapasok ng bahay si Jackie Lou? Nagtataka kong tanong. Yanisihan niya muna ako sabay tango. Yes, and super effective. Dahil sa nangyari kahapon may dahilan na para pasukin kita sa kwarto mo kagabi. Nakangiti niyang sagot sa akin. Di naman ako makapaniwalang mapatitig sa kanya. Hindi yata normal ang takbo ng utak ng lalaking to. Ang dami niyang naiisip na paraan Pwede niya naman akong gapangin sa kwarto ko hanggat gusto niya. Gago. Di ko mapigilang bigkas at sa gulat ko, natawa pa siya na malakas. O diba, imbes magalit siya sa sinabi ko, kabaliktaran pang pinapakita niya. Parang tuwang-tuwa pa siya. I love you, Lucy. Hindi ko alam kung ba't nababaliw ako ngayon sa isang babaeng kagaya mo, pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Hindi kompleto ang araw ko kapag hindi kita nakakita. Muling bigkas ni Corton na lalo nagpagulat sa buo kong sistema. Kasama yatang nagulat pati mga internal organs ko dahil sa sinabi niya at hindi ko talaga akalain na magawang magtapat ng pag-ibig niya isang kagaya ni Corton Montalbano. Demonyo ang pagkakakilala sa kanya ng kaibigan kong si Sarah at hindi ko masisisi ang best friend ko dahil talaga namang masama ang ugali ng lalaking to at di ko alam ano nakita niya sa akin ba't nahulog ang loob niya. Mahal mo ko? Seryoso ka ba? Di ko mapigilang bigkas. Kaagad namang nagsalubong kilay niya sabay halokip-kip. Di ko na naman tuloy siya maintindihan. Nagtatanong lang naman ako pero bakit parang galit siya? Mukha ba ako nagbibiro? Lucy naman, hindi ganon kadali sa akin ang umamin sa nararamdaman ko para sa'yo. Tapos, kung maka-question ka, kala mo, easy-easy lang sa akin to? Narunumbat niyang bigkas. Di ko naman mapigilang mapanganga dahil sa sinabi niya. Ibig sabihin, bahagi ng panliligaw mo ang pagpapaaral mo sa akin? Muling tanong ko. Kunot noon naman siyang tumitig sa akin. Panliligaw?
Bakit kailangan ko pa bang pagdaanan yan? Hindi mo ba ako gusto? Hindi mo ako mahal? Seryoso niyang tanong. Di ko mapigilang mapangiwi. Mukhang wala yatang balak ang loko na to na manligaw ah. Yun ang normal. Kung gusto mo ang isang babae, dapat ligawan mo. Dapat mong iparamdam sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Sagot ko sa kanya. Umiling siya katapas ng pagtaas ng kanyang kilay. Hindi uso sa akin ng ligaw-ligaw. Isa pa, nagtatalik na tayo, di ba? Kasal na nga tayo. Di na kailangan ng ligaw-ligaw, sweetheart. Alam ko naman na mahal mo rin ako eh. Nakangiti niyang sagot sa akin. Di ko tuloy malaman kung matutuwa or malulungkot ba ako sa sinabi niya. Kailangan ba talaga ipagalandakan harap-harapan na nagtalik na kami? Pambihira naman. Grabe siya. Napaka-brutal niya. Tsaka wala ba siyang balak na ipakita sa akin kung paano manligaw isang Corton Montalbano? Ang damot niya naman. So anong isasagot mo sa akin ngayon? Tayo na? Asawa na kita? Muling bigkas niya. Lalo naman akong nawindang sa sinabi niya. Ano daw? Asawa niya na ako? Mag-asawa naman talaga kami ah. Kasal na kami dahil sa papel na pinirmahan namin pareho at registered yon. Walang formal na wedding ceremony ang naganap sa amin pero legal ang papel na pinirmahan naming dalawa dahil pinarehistro niya na daw yon kaagad-agad. Bakit mo naman naitanong yan? Mag-asawa naman na tayo, hindi ba? Kunwari nagtataka kong tanong sa kanya. Inawakan niya ako sa kamay, sabay titig sa suot-suot kong singsing. Yes, mag-asawa na tayo. Hindi kita bibigyan ng ring kung hindi totoong mag-asawa tayo. Ang gusto ko lang malaman sa'yo ngayon ay kung may pagtingin ka din ba sa akin. Mahal mo ba ako katulad ng pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo? Seryoso niyang tanong sa akin. Kagad kong naramdaman na malakas na pagkabog ng dibdib ko. Kailangan ko bang sagutin iyon ngayon? Kinakabahan kong sagot. Mabilis niyang binitawan ng mga kamay ko at umayos siya ng upo. Di rin nakaligtas sa paningin ko ang lungkot na biglang rumihistro sa kanyang mga mata. Para bang di siya masaya sa naging sagot ko sa kanya. Kung sakaling aamin ako sa totoong nararamdaman ko sa'yo, titigil ka na ba sa pambababae mo? Hindi ka na ba papatol sa iba at ako na lang? Iiwasan mo na ba sa Jackie Lou pati si Rika? Seryoso kong tanong sa kanya. Saglit na napasilap siya sa akin sabay tango. Di naman ako naghahabol sa kanila. Silang naghahabol sa akin, hindi ko sila gusto. Seryoso niya namang sagot. Di ko tuloy mapigilang mapairap. Oo nga, alam kong silang naghahabol sa'yo dahil pogi ka nga kasi. Simple lang naman ang tanong ko eh. Iiwasan mo na ba sila or hindi? Kapag hindi mo sila iiwasan, hindi ako aamin sa tunay na nararamdaman ko sa'yo. Bahala ka dyan. Hindi talaga tayo magkakasundo. Lakas loob kong sagot sa kanya. Wala akong plano magpatalo sa kanya, no? Kung talagang mahal niya ako, wala siyang choice kundi sundin ang gusto ko. Okay, fine. Iiwasan ko silang lahat, hindi lang si Rika at Jackie Lou, kundi pati na rin iba pang mga babaeng naghahabol sa akin. Iiwasan ko sila sa abot ng aking makakaya. Kaagad niya namang sagot. Pero hindi pa rin ako kontento. Feeling ko talaga napipilitan lang siya eh. Pero ayos na rin. May isang salita naman siguro siya at tutuparin niya naman siguro ang pangako niya. Okay, husband. Sinasagot na kita. Love naman talaga kita eh, kaya nga naiinis ako sa Jackie Lou na yun. Ayaw na ayaw. Di ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang kaagad niyang angkinin ang labi ko. Nagulat man pero di na ako nagtangkapang pumalag. Inayaan ko lang siya hanggang sa pakawalan niya na ang labi ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Mahal mo rin ako? Ngiti-ngiti niyang tanong. Nangislap ang mga mata niya sa tuwa na para bang isang bata na nakuha ako naman ang gusto niyang candy. Nakangiti naman akong tumango. I love you too, Corton Montalbano. Ano ba? Kala ko ba matalino kang tao at mabilis makaintindi? Pero bakit parang di mo naman agad nagigets ano man ang ibig kong sabihin? Kunwaring nagtataka kong tanong sa kanya. Kaagad niya ako niyakap na mahigpit habang hinahaplos niyang likuran ko. Ikaw ang babaeng para sa akin at hindi ka magsisisi na inialay mong puso mo sa akin, sweetheart. Hindi lang kita mahal kundi mahal na mahal kita. Sa wakas, hindi lang katawan mo ang naangkin ko, kundi pati na rin ang puso mo. Madamdamin niyang bigkas sa akin. Parang gusto ko tuloy maiyak. Ramdam ko kasi talaga ang sinseridad niya habang sinasabi ang katagang iyon. Pagkapasok pa lang ng gate ng naturang university, ng sasakyan namin, kaagad na ako namangha sa mga nakikita.
Dito ako mag-aaral? Mangha akong tanong kay Corton. Sa itsura pa lang ng school mukhang pangmayaman na. Sobrang lawak ng buong paligid at maiilan pa rin akong nakikita ng mga estudyante. Mukhang nag-start na ang pasukan, pero eto ko mag-e-enroll pa lang. Malayong-malayong itsura ng eskwelahan nito kumpara sa pinanggalingan kong eskwelahan sa probinsya. Don't worry, kasosyo ko sa ilang mga negosyo ang may-ari na eskwelahan na to. Kaya magagawan ko ng paraan para makapasok ka kahit na nag-start ang klase. Nakangiti niyang wika sa akin habang nagpatiuna na siyang bumaba ng kotse. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Sa probinsya kasi kapag late ka na nakapag-enroll, hindi ka tatanggapin kahit magmakaawa ka pa. Isa pa, paano kaya ako makapag-enroll sa school na to? Kaya wala akong dalang kahit anong requirements. Inalalayan pa ako ni Corton pababa ng kotse, kaya agad ako nagpatianon. Sabay kaming naglakad patungo sa isang nakahiwalay na building at kaagad naming binati ang mga security guard. Inasikaso naman kaagad kami ng mga taga-register. Konting interview sa akin at tinanong nila ang kurso na gusto kong kunin at binigyan din nila ako agad ng schedule. Pati ang school uniform naka-ready na rin. Walang maraming tanong at wala na ring exam. Basta't sinabi lang ng staff na pwede na raw akong pumasok kinabukasan. Mga professor ko na lang daw ang bahala sa akin para makahabol ako sa mga lessons na hindi ko na naabutan. Del Chavez University ang pangalan ng naturang eskwelahan. At mukhang ito yung eskwelahang nabanggit ng lalaking nakasalubong namin ni Corton nung party. Gayunpaman, excited akong pumasok ng school na to. Excited ako mag-aral ulit at alam ko, ibabalita ko to kay Sarah. Tiyak matutuwa rin siya. Pagkatapos makuha ang schedule ko pati na rin ang uniform ko, kagad na rin kaming umalis ng school. Bibili pa raw kasi kami ng gamit ko eh. Sa bookstore kami dumiretso dahil pinili na lahat ni Corton ng mga kailangan ko. Well, kahit na hindi ko kailangan, binili niya rin yata eh. Mas excited pa nga yata siya na pumasok sa school kumpara sa akin. Pagkatapos namin sa bookstore, diretso kami sa bilihan ng mga bags and shoes. Hindi nakaligtas sa malakas na pakiramdam ko ang kilig na pakita kay ilang staff na nakakita sa presensya ni Corton. Gwapo naman kasi talaga, kaya nakakapagtaka na nakasunod sa kanya ang tingin ng ilang mga kababaihan. Mukhang kailangan ko na siyang sanayin ng sarili ko na hindi lang ako humahanga kay Corton kundi marami kami. Pero syempre ako ang nanalo dahil ako ang may papel. Binili niya ako ng 5 pares ng shoes at iba't ibang klase ng bags. Lahat yon nakakalula ang presyo at parang gusto kong manghinayang sa pera na ibinayad niya. Kung tutuusin, di ko naman kailangan ng mamahaling gamit. Masaya na ako may magamit ako sa pang-araw-araw, kaya lang ang kulit niya talaga. Wala akong choice kundi hayaan na lang siya kaysa naman magtalo pa kami in public. Marami siguro siyang pera sa bank account niya at gusto niyang gastusin ng iba. Bago kami umuwi, nagaya pa si Corton na kumain sa isang mamahaling restaurant. Ang ending, gabi na kami nakauwi ng bahay. Halos mapuno loob ng kwarto ko sa dami ng pinamili niya para sa akin. Pagod na ako at gusto ko nang matulog. Gigising na lang siguro ko na maaga bukas para ihanda ang mga gamit dapat kong dalhin sa school. Ang uniform na binigay ng school kanina, kaagad din niyang pinalabahan sa labandera dahil kakailanganin ko raw yun bukas na bukas din. O diba? Hindi ko akalaing ganito pala ka-supportive ang asawa ko. Parang siya pa tong papasok ng school. Nagpa siya akong pumasok ng banyo para maglinis ng katawan. Wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi ang matulog ng maaga para makapagpahinga. Pagkatapos kong maligo, kaagad din ako na lumabas ng banyo. Tanging bathrobe lang ang suot ko ngayon dahil hindi ako komportable, lalo na nga't basa pa ang buhok ko. Nagulat pa ako na maabutan ko si Corton, abala sa kakahalungkat sa mga pinamili niyang gamit para sa akin. Nang mapansin niya ang paglabas ko sa banyo, nakangiti niya akong hinarap. Alin ang gusto mong gamitin na bag bukas? Itong pink or itong yellow? Para maganda tong color black, bagay sa uniform mo. Nakangiti niyang wika. Sabi na mas excited siya kumpara sa akin. Sinipat kong tingin tinutukoy niyang bag at kagad akong umiling. Masyadong mamahalin at hindi bagay na gamitin sa school. Backpack ang gusto kong gamitin, Corton. Para kasing mag-shopping ako sa mga bags na yan eh. Reklamo ko naman sa kanya. Saglit siyang natigilan. Kinuha ang paper bag na may nakatatak na luxury brand at nilabas ang laman noon. Ito na lang siguro.
Ito lang yung nag-iisang backpack na napamili natin eh. Di ka kasi nagsabi kanina na backpack palang preferred mong gamitin sa school. Sambit niya at agad nilabas ang isang Louis Vuitton Boss Fur bag. Hindi ko mapigilang mapanguwi. Itsura palang mukhang takaw pansin na. Baka isipin ng mga classmates ko, yayamanin ako. Ito na lang gamitin mo ha. Huwag ka nang magreklamo dahil gabi na, maaga ka pa bukas. Ako rin maghahatid sa iyo sa school at alas 8 ng umaga ang una mong subject. Maaga tayong gigising bukas ng umaga. Wika niya na labis kong kinagulat. Tayo, ibig mong sabihin, dito ka na naman matutulog sa kwarto ko? Nagtataka kong tanong sa kanya. Napansin ko ang pagtaas ng sulok ng labi niya habang nag-uumpisa na maglakbay ang kanyang mga mata sa kabuuan ko. Kahit may suot akong bathrobe, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Parang may ibig sabihin naman kasi ang pinapakawalan niyang titig sa akin eh.